Hello everyone! Andito na naman tayo. Meron na naman ako i-share sa inyo. Pero bago yon, tignan nyo muna kung gaano kalaki ngayon si Datu. And by the way, dumating na rin yung ating package from Animal Haven. Nung si Datu kasi yung dumating dito, hirap na hirap ako mag-adjust. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong ipakain sa kanya. At hindi talaga siya hiyang sa sawdust. At sa totoo lang, sobrang laki na nagastos ko sa pagpapagaling sa balat niya. Ginalis kasi siya nun. Kaya ang galing din talaga ni Lord, very timely ito. Nakakita rin tayo ng quality at alam kong subok na. At ito, around 1 AM, dumating na si Sultan. Hindi ko alam, every now and then naman nakakatanggap ako ng mga import na puppies. Pero ito, iba talaga. Good boy! Good boy! Hindi talaga ako makapaniwala na 13 weeks old pa lang siya. Iba din talaga pag galing Romania no? Hindi ko alam kung paano sila nag-aalaga dun pero ang kakapal ng buto. Saka iba yung confidence din nito. Pagkababa niya ng sasakyan, naglaro agad siya. At gustong gusto niya na agad maglibot. Ibang mga tuta na na-encounter ko ay medyo takot. Ibang kulang na lang ay magtago o di naman kaya nagagalit kapag hinahawakan. Madami kasing confused dyan no? Yung akala nila kapag umaangil yung aso ay matapang na. Hindi nila alam na fear aggression pala yung meron sa ugali ng aso nila. Pero itong si Sultan, napansin ko na very confident siya. Yung bang mga aso na kahit saan mo dalhin, pwede mag-adapt. Nakakatawa nga lang din Talagang parang teddy bear lang And after niya maglaro, syempre, binigyan ko siya ng pagkain. Malayo din kasi yung pinanggalingan niya. At mahaba din yung proseso na pinagdaanan niya. Medyo nakagat nga ako dito Buti na lang naramdaman niya na kamay ko yung kinakagat niya. At eto, nilure ko siya dun sa cage. Kasi gusto ko siya masanay na kumakain sa cage. At ayoko maramdaman niya na parang bilangguan yung kulungan niya. So mai-introduce sa kanya na every time na papasok siya ng kulungan, meron siyang pagkain na dapat puntahan. At syempre pagkatapos niya kumain, reward na naman. Kaya pinakawalan ko siya at hinayaan maglaro. Medyo antok na ako nito kaya sabi ko gagawa na ako ng video. Wow! Pinakamalaki na to na nakita ko 3 months. 12 weeks old. 13. Ano yung butote Wait, yung tsura niya. Mabigat. Yes, ulit. Pagtapos namin gumawa ng video, pinalabas ko muna siya para dumumi. Kaso lang ayaw niya pa talaga dumumi. Siguro kulang din yung pagkain na binigay ko sa kanya. Nakakagulat nga lang talaga tong tuta na to. Hindi siya natatakot na lumibot. Sumusuot kung saan saan. Pati nga sa kennel gusto niya rin puntahan. Wala din siyang reaksyon. Kahit na makadinig siya ng malalakas na tahol. Pero tingin ko kasi sanay na din siya doon sa pinanggalingan niya. Magagaling din kasi talaga yung mga breeders nila. At syempre, all throughout sa process ng pagpili ng puppy, napayuhan niya ako. Kaya sobrang thankful din ako na kinausap ko siya. At tingin ko sa tamang breeder ako nag-inquire. At kumuha ng tuta, syempre. Itiniulit ko siya talaga yung pinakamalaking tuta na nakita ko. Syempre sa edad niya lang. At ito, hinayaan ko lang sila maglaro ni Leah para mapagod din siya at hindi magingay sa kulungan niya. Ito na kinaumagahan, gumising ako ng maaga. Masasabi kong lalo kong na-appreciate kung gaano siya kaganda. Sa sobrang ganda niya nga, ino-offeran ako ng 600k para sa kanya. Pero syempre hindi ko naman ibibigay. 2 taon din kasi ako nag-antay para dito. Mahabang panahon kasi talaga ang kailangan bago ka pumili ng puppy. Pati yung parents at genetics ng tuta, inaaral ko din talaga. Hindi yung basta nagandahan lang ako sa itsura or sa kulay. At habang tumatanda ka sa pag-aaso, mas nare-realize mo na hindi mahalaga ang laki. Wala yan sa kung sino ang pinaka. Ang pinakamahalaga talaga dyan yung kalusugan nila. Kaya bukod sa genetics, syempre pakainin natin ng masustansya yung ating mga alaga. Yun bang hindi natin kailangan tipirin. Kaya ito ang binibigay ko kay Sultan. Medyo problemado nga lang ako kasi ang bilis niya kumain. At ito, nililinis ko na lang siya. Kung mapapansin nyo, ang liliit din ng ngipin niya ngayon. Pero bawing-bawi naman sa buto. Kusa nga rin pala siyang lumabas para umihi. Even yung pagdumi niya sa labas lang din. Kaya super excited ako sa paglaki niya. Feeling ko sa knowledge na meron ako ngayon sa pag-aaso, mas makukuha ko yung gusto kong resulta sa pagpapalaki sa kanya. Sa next video natin, pag-uusapan natin kung paano ko siya sinosocialize kala Datu. Medyo nakakakapato, kaya samahan niyo ako. Yun lamang po at maraming salamat sa panonood ng video ko. God bless.